Habang nag-iisa akong naglalakad dito sa Scotland, bigla ko naisip, ang tagal ko na palang hindi ganito, no? Yung tahimik lang, walang iniintindi, walang minamadali. Nung una parang ang hirap, pero habang tumatagal, nararamdaman ko ulit yung peace. Yung feeling na kaya ko pala mag-isa. Minsan pala kailangan mo mapag-isa para maalala kung sino ka bago ka naging abala sa lahat. Alam ka, Bilog, so pupunta po ako sa Scotland. Ako lang po mag-isa. Bye-bye, mami. So, na-touch naman ako mga kabilabs kasi talagang ihnatid pa ako ng mag-ama ko kahit napakalapit nito sa bahay namin. Susulat ka madalas, ha? Na-miss mo mag-travel mag-isa? Bye-bye. Ingat. Ingat po kayo. Excited po siya na iwanan tayo. Kabilab, so nandito na tayo sa Edinburgh. Nakasabit sa leeg ko kaya hindi ko mailayo yung ating video. So, ginabi na tayo. Magja-Jollibee muna tayo bago tayo dumiretso sa aking Airbnb. Okay, so nandito na tayo sa Jollibee. First meal of the night. So para sa tulad ko na babiyahe pa kami ng London, pinakamalapit na Jollibee po sa amin ay London. 2 hours pa po ang biyahe. Kaya pag nakakita ako ng Jollibee, dito talaga ako kumakain. Maulang umaga po sa Scotland. Good morning mga kabilabs. So maulan po ngayon. Buti na lang ready tayo. Pupunta tayo ngayon sa Glasgow. And nandito tayo sa Edinburgh, Waverley. So ayoko maglakad, mag-escalator tayo. Grabe. Bukod kasi sa maulan, windy rin. Ano eh? Okay, so nakakita tayo ng station dito mga kabilabs. Pupunta tayo sa Glasgow. So, anytime to mga kabilabs. So, sabi ko sa inyo, hindi ako nagdadala ng card. So, ito yung gamit natin. Ayan, so okay na. Ito na yung ticket natin mga kabilabs. Para sa Israel din. Ganitong ganito. Ayan, 1680 papuntang Glasgow. So ngayon hanapin natin yung papunta sa Glasgow. Tingnan natin sa mga screen kung anong platform papunta Glasgow dahil wala pa tayong idea dito. Okay, so yung ticket natin mga kabilabs. Ayan. So platform 14 tayo and ang oras ngayon ay 9:10 na pero ang alis ay 9:15. Ayan. Eagles, Perth, Invergowrie and Dundee. This train is formed of 3 coaches. Only one time use lang pala yun. Ang mahal ang binayad ko, 16 pounds. One time use lang. Okay, so nandito na po tayo mga kabilab sa Glasgow. Labas na tayo ng train. Okay, welcome to Glasgow mga kabilab. So medyo okay na yung weather dito. Hindi naman siya maulan. So hanapin natin ng Jollibee. Maglalakad-lakad muna tayo dito mga kabilabs. Okay, so nandito naman po tayo sa Glasgow. Jollibee! Ay, maliit lang yung sign ng Jollibee. So comment down below kung sino na nakapanood ng Jollibee natin dito sa Glasgow.
Okay, so nakakita tayo dito mga kabilabs ng Philippine store. Yan. Maliit lang siya. Ang galing mga kabilabs, oh. Ang lawak ng biking space nila, oh. Binibigyan talaga nila ng space yung mga bicycle. Ang galing. So, ikot-ikot muna tayo dito sa isang mall. Ang pangalan ay The Glasgow Royal Concert Hall. Pero pagpasok ay mall. So, magto-toilet tayo at kaya tayo nandito. At habang inaantay natin si Daisy, yung isa nating viewer na naging friend ko na sa FB. Hello mga kabilabs, so nandito po tayo ngayon sa Glasgow, Scotland. Nandito po tayo sa Jollibee. Hi, Hi, what is your name? spelled out. Yes, sit ka na anak. Okay, so after po namin mag-usap, sobrang tagal namin nag-usap mga kabilabs, parang tagal-tagal na namin magkakilala ni Sis Daisy. So hindi ko na po ibinideo for her privacy. So, pakiusap din ngayon na huwag na raw siyang isama sa vlog. So, ayan mga kabilabs, after, yun lang po yung pinunta ko sa Glasgow. Gusto ko lang pong malaman yung buhay nila doon. At yung asawa niya, nakausap ko rin. At napaka-bait nila mag-asawa mga kabilabs. Ang dami ko natutunan sa kanila. So, yan, after 5 hours, bumalik ulit ako sa Edinburgh. Here I am at the Scott Monument, one of Edinburgh's most iconic landmarks. Standing tall in the heart of the city, it feels like a reminder that even after centuries, beauty remains when you stand strong. May nauna sa akin. Hi, kabilabs. Balot na balot ako, grabe. Ang lamig ng aking kamay. Napakalamig. So, ang agenda natin ngayon mga kabilabs ay hanapin yung mga kilalang lugar dito. Okay, hello kabilabs. So, ito yung pinupuntahan dito sa Princess Garden. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able to get the most. The beauty of autumn season. Liking for you. I used to travel alone. Back when I was still in Israel, those were the days I felt free, spontaneous, brave, and full of life. But since my family joined me here in the UK, I slowly became dependent on them. Somehow, I lost that spark, the courage to explore on my own. And one day, I just realized I miss my old self. So this time, I decided to travel alone again. Welcome again. I'm so happy to see you again. Wow. This is not my first time pero parang mas appreciate kita ngayon. Ngayong second time. So yan na po yung Edinburgh Castle. Papasok po dyan. And tada! Hello mga kabilabs. 8 degrees lang po ngayon pero napakalamig po dito sa Scotland, sa Edinburgh. Ayan. Barot na barot ako kasi masama na yung pakiramdam ko. Prepared kaya ako. Tingnan nyo kung gaano siya kahaba. Pero hindi pa rin pala sapat. Diba talaga yung lamig dito sa Scotland? Sa gitna tayo, dumadaan kasi sarado siya. Kung hindi yan sarado, daanan po ito ng bus. So, welcome to Edinburgh for the second time.
Okay, so nandito naman po tayo sa Victoria Street. Nung unang punta po namin dito sa Edinburgh, hindi ko po alam kung saan ko ito hahanapin. Kaya I'm so happy dahil nakita ko na siya. And kung ikaw ay isang Harry Potter fans, ma-appreciate mo itong lugar na ito. Alam nyo ba kung ano yung pinipilahan nila? Retailer po yan ng officially licensed Harry Potter merchandise. Mapaaraw, mapagabi. Dadalhin ko rin po kayo bukas, kinabukasan. Kaya make sure na tapusin nyo po itong vlog para makita nyo kung gaano siya pinipilahan, mapaaraw, mapagabi man po. Ngayon naman, nandito tayo sa The Elephant House, ang cafe na kilala bilang lugar kung saan unang sinulat ni J.K. Rowling ang Harry Potter books. So ngayong gabi, napakaraming tao, kaya kinabukasan babalik po tayo dito. Kaya make sure to watch this video until the end. Kain tayo dito sa fish and chips. Kasi uuwi na ako. Dito ako kakain. Kasi sabi dyan, proper fish and chips. Hindi tayo kumain ako dito. Mag-isa lang ako. Restaurant and bar. Okay, alam niyo ba mga kabilab, so nasa Israel ako. Kapag nakikrave ako sa isang pagkain, may kasama man ako o wala, pupuntahan ko yan basta nag-crave ako. So, nung pagpasok ko mga kabilabs, wala nang available or I think yung mga solo sa taas. Kaya sa taas ako pinapwesto. And pagdating ko sa taas mga kabilabs, meron ding solo. So, hindi naman pala nakaka-awkward. So, fish and chips. Nag-crave po ako sa fish and chips. Kaya yan ang ating dinner for tonight. Alam nyo ba, napakaaga pa lang mga kabilabs. Almost 6 p.m. pa lang. Akala mo gabing-gabi na. So, after kong kumain, diretso uwi na ako para makapagpahinga for tomorrow. Hi mga kabilabs, I'm so happy. Feeling ko napaka-productive po today. Iba talaga pag solo ka. Wala reklamador akong kasama. Marami akong naguha today. Okay, so ito pong kinuha kong Airbnb ay bibiyahe pa po ng 20 minutes and mamaya di-discuss ko sa inyo kung magkano. Okay, so malapit na tayo mga kabilabs. Kahit gabihin man ako dito sa Airbnb na kinuha ko, hindi naman siya nakakatakot kasi may mga ilaw at maliwanag ng mga kabahayan. And ang oras ngayon ay mag-8 pa lang. Kagabi nga pala mga kabilabs, nag-taxi ako. Yung first night ko kagabi. Ang dami ko kasing bitbit, tapos bumili ako ng tubig ko, na mineral water. Kaya sabi ko, wala akong energy na maghanap. So nag-taxi ako kagabi, 13 pounds. So ito siya, townhouse siya, na doon ako sa rooftop, yung buong attic. Pinapaupahan ng may-ari. And ito yung susi. 3 nights and 4 days ako dito. So ito na siya. Ito yung bahay. 48 siya. So, ito siya. Okay, so nandito na tayo sa Airbnb na kinuha ko mga kabilabs. Ang nagustuhan ko dito ay kasama yung may-ari. Diyan siya nakatira. So, I know I feel safe kasi diyan nakatira yung may-ari at ladies only. And isa sa nagustuhan ko ay may lock yung mga bedroom. May mga nakikita kasi ako na mas mura. Pero, may kasama ka sa isang room, ilan kayo, sobrang dami nyo. And yan, yung shoes, bawal itaas. Maganda yung reviews niya. Kaya napili ko rin ito. 193 ang bayad for 3 nights. Kinuha ko na siya kahit na bibiyahe ka pa ng 22 minutes. And yan, sa pinakataas, may bedroom 1, 2, and 3. And yan lang, isang bed lang siya. Magkakasama kami share kami sa toilet. Pero malilinis naman yung mga kasama ko at very polite. Good morning mga kabilabs. So, sasakay po tayo ng tram ngayon. Yan, first time natin sasakay ng tram. Papunta tayo sa Princess Street. Ang ganda. Ang maganda. Bilis.
Okay, hello ka-vlog. So, ito po yung tram. Blessed Sunday morning! Welcome to Edinburgh, Scotland. Okay, so nandito po tayo ngayon sa Scott Monument, isa sa pinakasikat na landmarks ng Edinburgh. Ang taas at ganda nito, makikita mo talaga ang kasaysayan at husay ng arkitektura ng panahon. Pwede ka rin umakyat sa itaas para makita ang buong city view. Ang Scott Monument pala mga kabilabs ay itinayo bilang pagpupugay kay Sir Walter Scott, isa sa pinakasikat at pinakamahalagang Scottish writers at novelists. Okay, so hindi kompleto ang pagpunta natin ng Edinburgh kung hindi natin matitikman ang The Milkman. At kung mapapansin nyo, sobrang pinipilahan po siya. Kaya talagang kilalang kilala po siya. Hindi lang dahil sikat siya sa TikTok, kundi quality po yung mga products nila. Masasabi kong kahit pricey ay masarap naman po. Okay, hello ka-vlog. So, titikman natin itong pinipilahan nila. Mag-try ako makipila. So, bumili din ako dito ng almond croissant. Favorite ko. So, try nga natin kung anong pinagkaiba nito. Bakit pinipilahan siya? Ito ay flat white. Quality ah. Sarap. Okay, hello mga kabilabs. Dahil lagi tayo nakatambay sa TikTok, so trinay ko pong pumasok dyan sa The Milkman. And yeah, quality naman. Medyo pricey siya pero masarap siya. Quality yung produkto nila. Recommended sa mga mahilig dyan sa mag-flex. And itong maganda sanang kumain dito. Oh. Parang ang ganda. So, ito siya mga kabilabs. Ayan. Ayan o, natrading kita. Tada! Habang nag-iisa akong naglalakad dito sa Scotland, bigla ko naisip, ang tagal ko na palang hindi ganito, no? Yung tahimik lang, walang iniintindi, walang minamadali. Nung una parang ang hirap, pero habang tumatagal, nararamdaman ko ulit yung peace. Yung feeling na kaya ko pala mag-isa. Minsan pala kailangan mo mapag-isa para maalala kung sino ka bago ka naging abala sa lahat. Hello mga kabilabs, so nandito ulit tayo. Mapaumaga, mapagabi pala mga kabilabs at pinipilahan talaga itong retailer of officially licensed Harry Potter merchandise. So, wala talagang chance na mapasukan natin ang museum na ito. It will take time and meron pa tayong mga pupuntahan. So, wala. Okay, so nakakatuwa mga kabilabs kasi naubos din ng tao. Maganda palang pumunta dito sa The Elephant House ay umaga. So, ang cafe na ito ay kilala bilang lugar kung saan unang sinulat ni J.K. Rowling ang Harry Potter books. Habang nakakaupo ka dito, ramdam mo yung creativity at magic na bumabalot sa lugar. Parang bawat table, bawat sulok, may kwento ng isang batang wizard na nagsimula sa simpleng cafe sa Edinburgh. Kung mahilig ka sa Harry Potter o gusto mo lang ng cozy spot with history, The Elephant House must visit. So, makikita nyo dito mga kabilab sa isang part dito. Nandito yung mga pwede mong bilhin ng mga souvenirs and talagang laging puno ito mga kabilabs kapag bandang hapon ka na pumunta. Diba nakita nyo naman kung gaano karami yung tao dyan. So, ito po pala mga kabilabs ay renovate na ito mga kabilabs dahil yung una ay nasunog, yung original po nasunog noong 2021.
Okay, alam nyo ba mga kabilab, share ko lang sa inyo sa lahat na napuntahan kong lugar dito sa UK. Ito ang pinaka-favorite ko sa lahat, itong Edinburgh. Alam nyo na kung bakit ako bumalik dito kasi talaga na-inlove talaga ako sa lugar na ito. Hindi ko alam, parang mayroon siyang mahika na pagka nandito ka kasi parang nasa dalawang mundo ka. At gustong gusto ko yung structure ng mga lugar, yung mga architecture nila. Na-preserve kasi nila yung luma. So, para nasa modern at lumang mundo ka. Okay, itong lugar na ito mga kabilabs ay nakita ko sa Netflix na One Day ang title. Netflix series po siya. Recommended po yung series na yun. Hi mga kabilaws! Welcome again sa Edinburgh Castle. Nakabalik tayo almost 2 years. And yet, hindi ko pa naipapalabas yung una na yung punta dito sa loob. Yan, so hindi na tayo papasok dyan sa loob. Kasi nga, napasukan na natin yung unang punta natin dito. And sana magkaroon ako ng time para i-edit. Kasi nagbayad po kami ng tour guide nun eh. May nag-explain sa amin. Medyo teary-eyed ako kasi hindi dahil sa naiiyak ako na nakabalik ako dito kundi grabe yung lamig. Nakailambahin ako. Ang lamig, grabe. Change outfit tayo mga kablabs. Okay, so napalit na po ako ng pang top kasi ate na tayo ng church. Yung nakita ko pong church po kasi ay 2:00 ang kanilang start. So sabi ko sa umaga, mag-iikot-ikot muna ako. And guess what mga kabilabs, diba, kung napanood nyo yung mga previous vlog ko, nung birthday ko, hindi ako makahanap nung case. Dito lang pala ako makakahanap nung gusto kong kulay. Hello mga kabilabs. Ang hirap. Ang hirap palang akitin itong hill na to. Itong Carlton Hill. Napasubo ako ah. Nani? So ito siya mga kabilabs. Ayan o. Okay, so nandito tayo ngayon sa Carlton Hill. Isa sa pinaka-iconic na viewpoints dito sa Edinburgh. Payo ko lang po mga kabilabs kung pupunta kayo dito. Maglaan kayo ng oras kasi sobrang ganda ng lugar at huwag kayo magmamadali. Kaya ako hinihingal kanina mga kabilabs kasi nga, diba sabi ko mag-church ako. So, minadali ko kasi siya. So, dito makikita ang ganda ng buong lungsod from the castle to Arthur's Seat hanggang sa mga lumang gusali na punong-puno ng history. Okay, so nandito na po tayo sa The Living God Church na nakita ko po online. Isa ito sa pinaka-main reason ba't tayo nandito sa Edinburgh. Thank you so much sa inyo. Salamat. Salamat naman. Salamat po. Balik ka. Hello mga kabilabs. I feel so blessed. Salamat sa church na ito. Nakahanap po ako ng family church dito po sa Edinburgh. As I end this journey, I'm reminded that sometimes God brings us to quiet places, not to make us feel alone, but to remind us that His presence is more than enough. Minsan kailangan mo maglakbay mag-isa para marinig ulit ang boses niya. Yung mga paalala na hindi ka kailanman nag-iisa at may layunin ang bawat season ng buhay mo. Scotland reminded me of peace, strength, and grace, and that when you let go and trust God. God bless you all and thank you for watching and for joining this channel. I truly appreciate all of you. Hello! Hello. Hi mga kabilabs. So nandito po tayo ngayon sa When I think about His grace